Na-download. Okay. Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Pinamagatang the word for the word. Mga salita para sa madla. Babasahin po natin at sagutan ang kanyang banal na mga salita. Sa akin po ang unang slide, sa inyo ang pangalawa hanggang umabot po tayo sa uli, babasahin sabay-sabay. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong mata? Sa huli, babasahin sabay-sabay. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at sa gayon ay makakakita kang mabuti upang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Makakaupo ang kapulungan. Ang ating pong binasa ay isinulat ni San Mateo hango sa mga katuruan ng Panginoong Hesukristo tungkol po sa ating pamumuhay araw-araw. Tungkol sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang layunin ng Panginoon, nang ito po ay kanyang ituro, ay upang maturuan ang mga tao na magkaroon ng pagpapakumbaba. Sabihin nga natin, pagpapakumbaba. Na tayo ay dapat huwag maghusga kaagad kapag meron tayong nakikita o narinig sa mga tao. Dapat po ay maging mapanuri tayo. Minsan kasi, dahil sa ating impito, kung ano yung ating nakita, meron tayo kaagad na judgment. Meron kaagad tayong conclusion. Hindi natin tinitingnan kung yun ay tama, kung yun ay totoo. Kaya binanggit ito ng Panginoon. Isa pa sa mga layunin ng Panginoon, itaguyod ang pag-ibig at awa na sa ating buhay dapat po ay nandoon yung pagmamahal sa kapwa. Yung pagkahabag sa ating kapwa. Nagkamali na nga, nahatulan ka agad o nabigyan ka agad ng maling desisyon o kaya maling paratang o kaya judgment sa kanyang ginawa. Kaya nais ng Panginoon na tayo ay tulungan na magkaroon ng tinatawag na mapag-unawa at mapagpakumbaba na puso. Gusto rin na ituro sa atin ng Panginoon na ipamuhay ang mga katotohanan tungkol sa buhay ng isang mananampalataya. At huwag maging mapagkunwari. Pag sinabi natin kung mapagkunwari, ito yung mga tao na nagpaparasagin-sagin. Sige niya ang tatsar, siya palang tatsaran man. So, ang pinakabuod talaga ng salitang ito, na judge sinat, ay hindi pagbawalan ang tao sa pagtituwid. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwede magsiway. Hindi ka na pwede magtuwid sa iba o kaya sa iyong kapwa. Hindi naman pinagbabawal yun. Ang pinagbabawal dito ng Panginoon, na ingatan natin na tayo ay maging mahinahon, na tayo ay maging mapagmahal, mapagpakumbaba kung tayo po ay merong mga sinasabi o mga salita na binibigkas sa ating kapwa. Meron akong 3 salita na nakita dito na dapat nating tandaan at hilingin na bigyang pansin. Una po, yung tinatawag nating restriction. Say that word. Pangalawa, yung redirection. Say that word. Pangatlo, yung reflection. So, 3 salita na dapat nating bigyang pansin sa hapon na ito. Ang restriction dito ng Panginoon, sa unang talata, ang kanyang sabi, huwag kayong humatol. Huwag kayong humatol nang hindi kayo hatulan. In short, dapat
tayo ay maging mahinahon. Kung may nabaritaan ka o kaya may nahiling ka na hindi ka aya-aya, huwag ka agad magbigay ng konklusyon. Ini nga yung tawag ni raot ang payo. Ini nga yung tawag ni maarte. Dit-dit sa naman niya, kuya, naghibi na. Madit-ditan mo sa nangaya, narigianon niya maray. So, mayroong restriction ng Panginoon sa verse 1 na binibigyan tayong gabay na dapat tayo mga nakikinig sa kanyang salita, na tayo ay maging mahinahon. Sabi nga sa Proverbs chapter 10 verse 19, when words are many, sin is unavoidable. Kapag marami ka daw na sinasabi, hindi maiwasan, marami din na pagkakamali. But he who restrains his lips is wise. So tao na marunong magpigil sa kanyang mga salita, matalino tingin sa kanya ng Panginoon. Sa Proverbs 12:18, ang sabi diyan, thoughtless words can wound as deeply as any sword. Yung mga sinabi mong hindi pinag-isipan, yan po ay pwedeng maging dahilan ng sugat sa iyong kapwa. Pangalawa, hindi lamang maging mahinahon, kundi dapat tayo maging masunurin. Ang sabi diyan, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Kaya sundin natin ang utos na ito ng Panginoon. Itong kanyang salita na ito, na tayo dapat ay hindi maging mapaghusga. Hindi dapat nagpapakawala kagad ng masasamang salita sa ating kapwa. Sabi nga sa Proverbs 17:28, even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Yung tao na marunong magkontrol ng kanyang dila, ng kanyang salita, tinitingnan sa Biblia na siya ay matalino. Ang tao ba gano'n? Naturalisa, natarap-tamataram. Pero itong tao na marunong magkontrol ng kanyang mga sinasabi, lalo na kung masama yung salita, mga paratang, o kaya walang biyaya, dapat tayo po ay marunong magpigil ng ating bibig. Sabi sa Proverbs 21:23, those who guard their mouth and their tongue keep themselves from calamity. Yung tao na binabantayan ang kanyang mga sinasabi, nakakaiwas sa mga sakuna. Sabi nga ng isang author, patience is bitter, but its fruit is sweet. Yung pasensyata, pagiging mahinahon, sometimes mapait, sometimes masakit, pero ang bunga niyan, matamis. Kaya dapat tayo matuto mag-control ng ating dila. Pangalawa, yung salitang redirection. Say that word, redirection. Isang direksyon na dapat na bigyang pangalawang pwedeng sabihin natin na ito ay pagtatama ng direksyon. Ang sabi diyan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Sa ating pagre-release ng salita, sa ating pagpapakawala, ito ang direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon na dapat po tayo sa mga pagpapakawala ng words, pagre-release ng word, ay bantayan natin. Warning, babala, sapagkat, ano ang sabi? Hahatulan kayo ayon sa paghatol ninyo. So kung kayo ay nagsalita sa iba, time will come, meron ding magsasalita sa iyo. Kung tayo ay naging mapaghusga sa iba, time will come, tayo ay huhusgahan din. Kung hindi dito sa lupa, doon sa langit. Sapagkat, ano ang sabi, hahatulan kayo ng Panginoon. Ang Diyos ang hahatol sa huling panahon. Susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit. Ano ang ginamit mo sa Kanya? Kung ang iyong ginamit sa Kanya ay mahinahon ng mga salita, yun din ang ibibigay sa iyo. Kung ang iyong ginamit na mga salita ay marahas o punong-puno ng mapanakit na mga kataga, yun din ang gagamitin sa atin. Bakit?
sapagkat kung ano ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Sabi sa James chapter 3, verse 5, likewise, a tongue is small part of the body, but it makes a great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Ang dila ay maliit lamang na bahagi ng ating katawan, pero napaka-dangerous. Maraming pwedeng mangyari maganap. Maraming masira sa pamamagitan ng maliit na dila. In fact, iyan po ay inihalin tulad sa posporo. Isang palito lang, ikiniskis mo, nasunog ang mga dahon sa kagubatan, buong kagubatan nasusunog. Siya po ay inihalin tulad din ang dila sa timon ng barko. Napakalaki ng barko sa dagat, pero ang kanyang timon ay maliit lamang. Nakapagbibigay siya ng direksyon kahit maliit lang siya. Ganyan po ang ating dila. Kapag ito ay nagsalita, pwedeng magdala ng biyaya, pwedeng magdala ng sumpa. Sabihin mo sa katain mo, ingatan mo ang iyong sinasalita. Sa James chapter 3, verse 6, ang sabi diyan, the tongue is also a fire, a word of evil among the part of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course in his life on fire by hell. So, siya po ay inihalin tulad sa apoy. Pwede siyang magsunog, pwede siyang mag-destroy ng buong kagubatan. Sa James 3:9, ang sabi diyan, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Sa pamamagitan ng ating dila, tayo nagpupuri sa Diyos, umaawit, sumasamba, nananalangin. Pero minsan, sa pamamagitan din ng ating mga dila, tayo po ay nagpapakawala ng sumpa. Marautan sa imong buot, ang sinabi mo duman sa imong kapwa, madisgrasya ka man lugod. O kaya, maaksidente ka man lugod, madapla ka man lugod. Mga salita na hindi tama. Dapat nating bantayan kung ano ang ating papakawalan. Sabi nga sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang ating dila, mga kapatid, ay may kapangyarihan, pumatay at bumuhay. Pwedeng sa magitan ng iyong sinabi, ang isang tao ay ma-discourage. Pwedeng sa magitan ng iyong sinabi, ang isang tao ay mabuhay o kaya ma-encourage. Dahil ang dila ay makapangyarihan. Sabi sa Proverbs 25:15, through patience, a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone. Kaya niya na magwasa. Kaya niya na bumuo. Sabi nga sa isang literature, word can make and unmake you. Ang salita ay pwede kang hugisin, pwede kang ayusin, pero pwede na itong magsilbi sa iyong wakasan ang iyong buhay o kaya wasakin ang iyong buhay. Yan po ang kapangyarihan ng dila. Sa Matthew 18:18, binanggit ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you release on earth will be released in heaven. Ano man ang iyong talian dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang iyong pakawalan dito sa lupa, makakawalan sa langit. In other words, ang ating sinasabi, may kapangyarihan. Sabi niyan, Matthew 18:19, again, truly I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by the Father in heaven. Sa pamamagitan ng iyong salita at agreement ng dalawang tao, ng tatlong tao, ano ang sabi? Yan ay pwedeng makamtan dahil ang Panginoon ay nakikinig sa ating dalangin. Proverbs 15:2, the tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool, anong sabi diyan? Gushers fully. Lumalabas mga hindi maganda. Pangalawa, aside pagpapakawala, yung pagtanggap. Releasing and receiving, pagtanggap. Anong sabi diyan? Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba.
So kung ano ang pinakawalan mo, yun din ang gagamitin sa'yo. Kung ano ang ibinigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Kaya pag-iingatan po natin ang ating mga sinasabi sapagkat kung ano ang iyong sinabi, siya rin ang sasabihin sa'yo. Kung ano ang panukat na ginamit mo sa iba, yun din ang panukat na gagamitin sa'yo. Sabi nga ng iba, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Mabuti na lang kung ang itinanim ay maayos, sapagkat ang babalik sa'yo, maayos din. Pero kung masama ang iyong itinanim, masama rin ang babalik sa atin. Romans 10:9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So sa pamagitan ng confession, sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, kung ang iyong bibig ay nagsasabing ang Panginoon ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Galatians 6:7 ang sabi, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Huwag kang padaya, sabi ng Biblia. Ang Diyos hindi maluloko. Hindi mo maiisahan ang Panginoon. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Kaya, mga kapatid, sa ating kapwa, sa mga tao na ating nakakasalamuha, maganda kung wala kang mabuting sasabihin, manahimik na lang. Sabi nga sa isang kasabihan, life is an echo. Ang buhay ng tao ay katulad ng alingaw-ngaw. Na what you release, it will return back to you. Kung ano ang iyong pinakawalan, babalik sa iyo. What you see in others exists in you. Kung ano ang nakikita mo sa iba, pwedeng nandiyan din sa iyo yan. Kaya dapat tayo po ay maging maingat sa ating pinapakawalan. Number 3 and last, yung tinatawag nating reflection. Say that word, reflection. Ang sabi ng isang author, the biggest obstacle to increasing your self-awareness is the tendency to avoid the discomfort that comes from seeing yourself as you really are. Ang pinakamatinding hadlang sa pagdagdag ng iyong kaalaman tungkol sa iyong sarili ay ang ating tendency sa ating mga nais iwasan yung mga discomfort na galing sa nakikita. Parang ayaw niyang tanggapin sa kanyang sarili. Iniiwasan niyang tanggapin. Iniiwasan niya ang katotohanan. Pero dapat, mga kapatid, matuto tayong tingnan ang ating sariling buhay. Bago natin punain yung buhay ng iba, tingnan muna natin ang ating mga sarili. Letter A, pangangaral. Ano yung pangangaral? Sabi dito ng Panginoon, bakit mo pinapansin? Ito actually yung admonition ng Panginoon. Garuping anggutan, garuping taraman, pinangaralan. Anong sabi diyan? Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Mahilig magpuna ng iba, pero yung sarili, ayaw niyang punahin. Kaya ang pangaral sa atin ng Panginoon, bago natin punahin yung iba, tingnan muna natin kung baka ikaw meron din na weakness. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong mata? Ano ang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, mas malaki ang nasa sa iyo. Siya sa din silang nakapuling, sa iyo may tahilan ka. Iwa kang nakulaon na mata, o kaya tahog sa mata. Sabi sa Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would want others do to you. For this sums up the law of the prophets. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Tawag natin diyan golden rule. Do to others as you would have them do to you. Sabi nga ng isang author ay, remember, alalahanin mo na sabi diyan, your perception of the world is a reflection of your state of consciousness. Ang iyong refleksyon, persepsyon sa sanlibutan ay pagpapakita kung anong klaseng tao ka, kung anong meron ka. Siyempre, kung ikaw mahilig sa negative, pero may mong mahilig negative.
miski gumaman siyang maray, ang nahiling mo sa salak niya. Good sabihin, yung nandyan dyan sa looban natin, sa ating sarili, sa ating kaibuturan, ay talagang merong negative things. Sabi ba sa kasabihan, kung ano ang nasa loob, siya ang lalabas. Kung ano ang laman ng puso, lalabas sa nguso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Letter B, paglalapat, application. Hindi lamang admonition ang binigay ng Panginoon, kundi application. Ano ang sabi diyan? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at sa gayon ay makikita kang mabuti upang alisin ang kuwing sa mata ng iyong kapatid. Ang ibig sabihin ng Panginoon diyan ay apply mo muna sa iyo. Yung ipinapangaral mo sa iba, i-apply mo muna sa iyo. Ilapat mo muna sa buhay. Bago mo baguhin ang iba, baguhin mo muna ang iyong sarili. Sabi nga ni kang mga gurang, bago ka ngayon mga nighid, duman sa imong kapitbahay, sigitan mo muna sa imong kapalibutan. Ibig sabihin yan mga kapatid, apply what the word is telling you right now. Sabi sa James 1:26, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Kapag ang tao nagsasabing siya ay relihiyoso pero naimpreno ang sa iyang dila, ay dahil saysay ang sa iyang religion. Dapat kung ikaw ay relihiyoso, ang lalabas sa iyong bibig, mga salita na mayroong pagpapala. Sabi nga sa kasabihan, never say mean words out of anger. Huwag kang magsalita. Huwag kang magpakawala ng salita. Yung mga salita na nakakababa ng iba. Na pwedeng ikagamit nila. Na galit ka, saka ka magsasalita. Dapat magpahingalo ka muna. Maging mahinahon ka muna sa iyong sarili. Bakit? Sapagkat kapag ikaw ay galit, nagsalita ka, yung pinakawalan mong masamang salita, tapos na yun, hindi na yun ma-i-erase. Kaya huwag mong sabihin, ingatan mo ang iyong sasabihin. Your anger will pass, but your mean words can scar a person for life. So, use kind words or be silent. So, nasabi mo na, dahil mo na mabawi. Kung nataraman mo siya ng maraon, dahil mo na ito mababawi. Dawa, maghagad ka ng sorry sa iya, tapos na. Kung baga sa nawarak na, naiapo na. So, kapun sa gate, naiapo na sa dagat. Dahil mo na ito makukuha. Pag na-release mo ng tataramon, tapos na. Kaya dapat ingatan natin, bantayan natin ang ating mga bibig. So, sabi ng Panginoon, huwag kang humatol nang hindi ka hatulan. And sure, in summary, learn to control your emotion. Bago ka magtaram sa iba, isipon mong matay kung ano ang balik kayan. Dahil kung ano ang iyong pinakawalan, siya rin ang babalik sa iyo. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin lahat, Panginoon Jesus, salamat po sa iyong mga salita namin napakinggan. Patawarin mo po kami kung minsan hindi namin napag-iisipan ang mga kataga na aming pinapakawalan. Narito kami, sakupin mo po ang aming puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.